Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Sabi nila, maging kaaway mo na ang lahat, pero hindi ang sarili mong kapatid. Dahil dito sa ibabaw ng mundo, sila lang ang kakampi mo. Alam kong madaming maiinis sa kwento ko, pero gusto ko pa ding ibahagi ito para sa ganon ay may makuha kayong aral mula dito. Minsan na kasi akong gumawa ng kahibangan ko dahil sa sobrang inggit. Bata pa lang kami ay alam na ng lolo at lola namin ang aming magiging kapalaran. Pareho kaming tinuturuan sa mga kakayahan na pwedeng magamit pagdating ng panahon. Yun nga lang, hindi ako nakontento sa ibinigay sa akin. Naghangad ako ng mas higit at ng bagay na hindi para sa akin. Para lubos na maunawaan, pakinggan niyo ang isasalaysay kong kwento sa inyo. Ako si Vina. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Lolo? Si ate po? Nandito! Bakit ba? Anong problema mo? May tatanong lang naman ako sa'yo. Nagsusungit ka na naman kaagad kasi. Ano ba talagang itatanong mo? Anong ulam? Ulam? Mukha bang dala ko ang kaldero dito sa tanggapan? Lolo, si Alex nangaasar na naman. Bakit? Hindi ba ikaw naman ang nagluto kaninang umaga? Bakit hindi mo alam kung anong ulam? Malay ko bang hindi ka umuwi? Bakit kasi ang aga mong umalis? Saan ka ba nagpupunta ha? Lakwatsa ka na lakwatsang bata ka. Ate naman, hindi na ako bata no? Hindi ba? Alam ko na. Isip bata ka lang. Hindi ka nag-iisip ayon sa edad mo. Bakit bang init ang ulo mo? Sino bang kaaway mo ha? Ikaw! Lolo! May dalaw po ba si ate? Ang sungit eh. Ganyan talaga siya. Masyado kasing maiksi ang bias niyan eh. Mabilis sumakyat ang dugo sa ulo niya. Lolo naman. Pati ba naman po kayo inaasar ako? Kayo kasing magkapatid, ang hilig yung mag-asaran. Pareho naman kayong pikunin. Si Alex lang naman po ang pikunin. O sige, ako na pikunin. Baka umiyak ka pa kung ikaw ay tuturo ko eh. Teka lang. Tama na yan. Tigil nyo na yung pag-aasaran. Ikaw ba, Alex? Saan ka ba galing, ha? Bakit ang aga-aga mong umalis kaninang umaga? Tumakbo lang naman po ako. Tumakbo? Sabihin mo, gumawa ka na naman ng kalokohan kasama ang mga barkada mo. Hoy ate, inaakusahan mo na naman ng mga kaibigan ko ha. Hindi sila gumagawa ng kalokohan. Kaya ako nga sila naging kaibigan eh. Talaga ba? Hindi kasi halata eh. Mapanghusga kasi ang mga mata mo. Bakit hindi yan ang gamutin mo? Ay, sumasobra ka lang sa pangasar mo sa ate mo ha. Hindi naman niya kayo hinuhusgahan ng basta lang. Nakikita niya kasi na inilalayo ka ng mga kaibigan mo sa pamilya mo. Po? Parang hindi naman po ah. Siyempre hindi mo mapapansin yon. Ikaw kasi yung nasa katayuan pero kung titingnan mo mula sa pananaw ng ate mo o pananaw ko, ganun ang nakikita namin. Isipin mo, sa halip na nag-almusal tayo ng makakasama hindi. Tumakbo ka kasama ng mga kaibigan mo. Hayaan niyo na po siya, Lolo. Kahit anong sabihin niyo, hindi yan makikinig. Sarili niya lang kasi ang iniisip niya eh. Parang sinasabi mo naman na masyado ako makasarili. Ewan ko sa'yo. Umalis ka na nga at umuwi. Kumain ka na doon nang mahimasmasan ka naman. May parating may gagamutin na ako. Umuwi ka na doon, Alex. Umayos ka at ikaw na ang susunod sa hakbang ko. Lolo naman, nandiyan na si ate. Siyang susunod sa hakbang nyo. Kaya huwag nyo akong intindihin. Puro ka na lang ganyan. Alam mo naman ang dahilan kung bakit hindi pwedeng si ate mo lang, di ba? Magkaiba kayo ng kakayahan kaya dapat umayos ka na. Huwag na po natin siyang pilitin kung ayaw niya.
Sige na nga po, Lolo. Uuwi na po muna ako at kakain. Gutom na po ako eh. Napagod din po kasi ako sa haba ng tinakbo namin. Sige po. Ay, Pagpasensyaan mo na lang yung kapatid mo. Hindi naman na siya bata. Nasa tamang edad naman na siya pero hindi ko alam kung bakit ganyan siya umasta. kaya nga po eh. Kung ako lang sana ang nagmana ng kakayahang meron siya, di sana hindi nyo kailangan mamroblema pa. Hindi ka man kasing galing niya. Pwede ka pa din namang manggamot. Hindi mo kailangang mag-alala doon. Alam ko naman po yun, Lo. Kaya nga po pinagbubutihan ko ang ginagawa ko. Gusto ko naman po talaga ang panggagamot sa mga taong may sakit. Mabuti yan. Sige na, lumabas ka na doon. Meron nang magpapagamot sa'yo. Tumango naman ako kay Lolo at lumabas na ng hapagkainan kabanong. Meron kasi kaming tanggapan na tinatawag. Isang malaki na parang sala tapos sa gilid nito ay kusina. Kung saan ginagawa at nakalagay ang lahat ng mga halamang gamot na aming ginagamit. Ang bahay naman namin ay malayo lang ng ilang kilometro mula doon. Malawak kasi ang lupang pag-aari ni na Lolo at Lola. Kaya naman nakapagpagawa kami ng ganitong tanggapan. Kung titingnan sa malayo, sagana ang pamumuhay namin. Hindi nila alam na sa kabila noon ay nalulungkot kami. Kami lang kasing tatlo ang magkakasama. Iniwan kasi kaming magkapatid ng nanay namin dahil meron kaming lahi ng albularyo. Ikinakahiya kasi kami ng nanay namin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, nagulat na lang ako nang may kumakatok na sa mismong bahay namin. Ang pinagtataka ko lang, bakit sa mismong bahay namin siya pumunta? Madalas kasi ay sa tanggapan naghihintay ang mga nagpapagamot. Ate, ano ba? Hindi mo ba naririnig yung kumakatok? Kung naririnig mo bakit hindi mo buksan? Bakit kailangan mo pa mag-react ng ganyan? Ay, napakatamad mo talaga. Ano bang niluluto mo ha? Buksan mo na ang pinto, Alex. Ang aga-aga pa lang nagrereklamo ka na. Opo, eto na po. O anong niluluto mo, Apo? Mukhang masarap ha. Simpleng pritong talong lang naman po ito. May nakapagsabi po kasi sa akin na masarap daw po ito eh. Hindi ko naman akalain na napakabango po pala. Ang galing naman pala eh. Sandali lang. Maghihilamos lang ako saka tayo kumain. Sige po, Lolo. Ate, kaibigan mo daw siya. Loisa daw ang pangalan niya. Papasukin ko ba? Ha? Sige, papasukin mo. Ano? May kaibigan ka pala? Oh, pasok ka daw. Loisa? Ikaw pala. Kumusta ka na? Mabuti naman natanda mo pa ang bahay namin. Pero bakit napakaaga mo naman pumunta rito? Magandang umaga sa inyo. Sa inyo din po, Lolo. Ako po si Loisa. Lo, nandyan na po pala kayo. Si Loisa po ang kaibigan kong babae. Siya naman si Lolo Samuel at si Alex. Kaibigan ko siya. Ate, paano ka nagkaroon ng kaibigan? Sa kayo nagkakilala at paano mo siya nadala dito? Maupo ka nga dito, iha. Mukhang nagiging interesado ka na kagad sa kaibigan ng ate mo ha. Kahit sino naman wala magiging interesado sa kanya. Sobrang ganda kaya nitong si Loisa. Halika, maupo ka rito. Sumabay ka na kumain sa amin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin. Ano ka ba? Dapat nga ako magpasalamat sa iyo eh. Talagang maaga kang pumunta dahil alam mong abala ko pagdating ng 8:00 ng umaga. Siyempre naman natatandaan ko yun. Ako pa ba? Gustong gusto ko kayang makita kung paano ka manggagamot. Ikaw talaga. Ito na kumain ka na. Pagpasensyahan mo na lang ang pagkain namin ha. Ha? Bakit naman? Masarap naman ang mga pagkain to. Gustong gusto ko nga to eh. Talaga? Parang hindi ka naman sanay sa mga ganitong pagkain eh. Sa itsura mo pa lang at pananalita, mukhang galing ka sa mayamang pamilya eh. Ano ka ba? Hindi totoo yan. Simpleng tao lang ako na nakatira dito sa probinsya natin. Talaga? Hindi kayo mayaman? Wala kayong asyenda o kahit mamahaling sasakyan? Meron kaming asyenda pero sa lolo lang naman namin yun. Sasakyan? Owner lang ang meron kami saka yung sasakyan na ginagamit panghakot ng mga palay. E di, mayaman nga kayo. Ano? Hindi ako mayaman. May mas mayaman pa kaysa sa amin. Hindi nga daw sila mayaman kaya wag mo nang ipilit pa, Alex.
Ano ba kasing punto? Bakit pinipilit mong mayaman si Loisa? Kasi nga maganda siya. Maganda kutis niya. Ibig sabihin pa, naakit ka sa kagandahan niya. Ano bang sinasabi mo dyan, ate? Pinapahiya mo naman ako eh. Lolo naman, pati po ba kayo naniniwalang na gusto ko kagad yung kaibigan ni ate? Hindi ko nga alam paano nagkaroon ng kaibigan si ate. Bakit? Bawal na ba ako magkaroon ng kaibigan? Hindi. Nakakapagtaka lang kung bakit may mga maganda kang kaibigan. Kasi kung ako maganda at mayaman, hindi ako makikipagkaibigan sa isang matandang aray! Ano ka ba naman? Kung ano-anong pinagsasasabi mo? Pero seryoso ate ha. Wala kang ibang ginawa kundi ang manggamot ng mga tao. Kung wala ka sa tanggapan, nandito ka lang sa bahay o kaya naman sa halamanan. Kaya naman, paano ka nagkaroon ng kaibigan? Abay, nag-aral naman ang kapatid mo. Baka sa eskwela nagkaroon ka ng kaibigan. Tama ba ako, Loisa? Doon kayo nagkakilala nitong si Vina. Hindi po, Lolo. Sa tanggapan po kami nagkakilala. Ano? Nagkasakit ka? Anong naging sakit mo? Magaling ka na ba? Masyado ka naman nag-aalala. Huwag mo nga ipahalata masyado na nagustuhan mo agad siya. Tama si Loisa, sa tanggapan kami una nagkita. Hindi siya ang nagpagamot kundi ang yaya niya. Sa tingin ko maayos naman na siya at gumaling na. Mula noon tumatambay na siya sa tanggapan. Kaso madalas akong abala kaya hindi ko siya masyadong naaasikaso. Ano? Bakit hindi ko siya nakikita doon? Oo nga. Paano hindi namin siya napapansin sa tanggapan? Paano mo mapapansin ang mga tao sa tanggapan, Alex, kung hindi ka naman interesado doon? Ikaw naman, Lolo, paano mo po siya makikita kung palagi ka lang po sa kusina at gumagawa ng gamot? O kaya naman nasa taniman? Tama po kayo. Saka madalas akong nasa sulok. Sa ganon, hindi ko po mahaharangan ng pila at hindi magiging dahilan ng pag-abala sa iba. Oh, naintindihan nyo na. Masyado nyo kasi akong pinaghihinalaan na para bang sobrang pangit ko para hindi magkaroon ng kaibigan. Hindi naman yun ang ibig daming iparating ni Lolo. Hindi ka naman pangit ah. Magkamukha nga kayong magkapatid. Parehas kayong maganda at gwapo. Hindi nga masasabing isa kang manggagamot. Ano? Maganda ka nga. Malambing ang boses at mabait pero sinungaling ka din pala no? Hoy, ano bang sinasabi mo dyan? Kasi naman, kung ano-anong kasinungalingan ang lumalabas sa bibig niya Magkamukha daw tayo. Siyempre, hindi ako papayag dun. At bakit naman ikaw pa? Ano yun, lugi ka pa sa akin yan? Oo, di talaga ako papayag na kamukha kita. Abat pasaway ka talaga? Sandali. Tama na yan. Hindi naman magandang nag-aasaran kayo at nakakapikulan sa harap ng hapagkainan. Halata nga na hindi kayo magkapatid sa inaasta nyo ngayon. Ano sabi mo? Hoy Alex, huwag mo nga tinatakot ang kaibigan ko. Pagpasensya mo na sila, iha ha. Ganyan talaga ang magkapatid na yan. Walang oras na hindi sila nag-aasaran at hindi nakakapikunan. Ayos lang po. Natutuwa nga po akong panoorin sila. Ikaw ba? May kapatid ka din ba? Wala po eh. Si Vina lang din po ang kaibigan ko maliban sa yaya ko. Kaya naman po natutuwa akong makakita ng totoong magkapatid. Mayaya ka pala. Di mayaman ka talaga no? Kanina ko pa kinukwento. Hindi ka kasi nakikinig eh. Masama na kaming tiningnan ni Lolo Samuel kaya naman natahimik kami at nayuko kabanong. Nagpatuloy kami sa pagkain ng walang nagsasalita. Naririnig ko pa ang pasimpleng hagik-hik ni Loisa sa tuwing nakakatinginan kami ni Alex. Maayos talagang relasyon naming dalawa. Makaugali kasi kami kaya naman palagi kami nagkakasalubong. Kumbaga, parang si Alex na ang konsensya ko. Nagkwentuhan lang kaming magkaibigan hanggang sa pumunta ako sa tanggapan. Umuwi din kagad si Loisa nang makita niyang abala na ako sa panggagamot. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa tanggapan nang makita ko si Aling Mercy. Nagmamadali ito at natatarantang tinawag ang pangalan ni Lolo Samuel. Pwede po bang kumalma lang kayo? Wala po kasi kaming naiintindihan sa sinasabi niyo eh. Pumunta na lang kayo sa tanggapan. Kailangan namin ng tulong ninyo doon. Sige, halika na. Umalma lang kayo, baka tumaas ang presyo din niya. Eto siya. Tingnan niyo siya at gamutin. Sige na, magbabayad ako ng malaki. Mailigtas niyo lang siya. Kumalma lang po kayo.
Kami na po ang bahala sa kanya. Papatigilin ko po ang pagdurugo habang nililinis ito. Si Lolo Samuel naman po ang gagawa ng maiinom niya. Ay, sige, gagawa ko ng inumin para maiwasan ng impeksyon. Pampakalma na din ang kalamnan niya. Sandali lang ha. Sige po, Lolo. Ako na po muna ang bahala dito. Aling Mercy, anong klase po ng nilalang ang kumagat sa kanya? Nakita niyo po ba? Hindi, nagulat na lang ako na papalapit siya sa akin kahit nangihina siya. Kaya naman, inalalayan ko siya papunta dito. Nagulat nga ako nang mahimatay siya dito mismo sa harapan ng tanggapan ninyo. Mabuti naman po kung ganun. Akala ko binuhat niyo po siya eh. Sasabihin ko pa sana na masyado kayong malakas. Ganun talaga siguro kapag natatakot. Hindi mo maiisip ang bigat o delikado ng isang bagay. Nakabuhos lang lahat ng atensyon mo dun sa nangyayari at kailangan ng agarang solusyon. Sa bagay, tama naman po kayo. Masyado pong malalim ang kagat na ito ah. Saka sa hugis po ng ngipin na ito, mukhang hindi po ito mula sa aso, usa o sa tao. Kung ganon, anong klaseng hayop ang kumagat sa kanya? Hindi rin po ako pamilyar sa bakat ng ngipin na ito eh. Susubukan ko pong alamin. Sa ngayon nalinis ko na po ang sugat at napatigil ko na rin po ang pagdurugo. Kahit anong oras po pwede na siyang gumising. Sinasabi mo bang ligtas na siya? Ganun na nga po. Iiwasan na lang po natin ang maimpeksyon siya. Kaya naman po hintayin natin ang salabat na ginagawa ni Lolo. Mas maganda pong magdala kayo nun. Yun po muna ang kakapihin niya tuwing umaga. Sige, kung ganon, turuan niyo ako kung paano ang paggawa niyan. Hindi na po. Pagdadalhin ko na lang po kayo ng 1 galonon tapos initin nyo na lang po sa umaga kapag magkakape na. Ganon ba? Salamat. Heto, ipon ko to sa paglalabada ng 3 araw. Ibabayad kong lahat sa'yo dahil sa pagligtas mo sa anak ko. Naku, hindi na po. Hindi po ako tumatanggap ng pera bilang pambayad. Kung gusto niyo po magbigay, pwede naman po mga prutas o kaya gulay. Ganon? Yun nga lang hindi pa nagbubunga ang rambutan ngayon. Ang puno ng saging naman na tanim ko wala pang magulang. Paano kung ipaglabada ko na lang kayo? Ano po? Ipaglalaba? Huwag na po yun. Masyado na pong nakakahiya. Kung wala po talaga, ayos lang. Ang mahalaga po ay napagaling ko ang anak nyo at ligtas na siya. Hindi nyo na po kailangan mag-alala pa. Maraming salamat talaga. Makalipas ang 3 oras, masakit ang kasukasuan ng lalaking ginagamot ko. Sakto namang mainit pa ang salabat na ginawa ni Lolo Samuel. Kaya naman ibinigay namin ito sa kanya para mainom. Makalipas ang halos 1 oras, nagawa na niyang makalakad. Umuwi silang mag-ina para magpahinga. Nang lumipas na ang araw, napapadalas ang pagbisita ni Aling Mercy sa amin. Minsan, nagbibigay siya ng saging, kamote at minsan ay saging lang. Tinanggap ko naman yon dahil bukal sa puso niya. Masyado na po kayong maraming naibigay sa akin. Sobra-sobra na po ang bayad nyo. Hindi nyo na po kailangan magbigay ng paulit-ulit. Sapat na po ang mga naibigay nyo. Sobra lang talagang pasasalamat ko sa nagawa mo. Kaya hayaan mo na ako. Ang buhay ng anak ko ay pinakamahalaga sa buhay ko. Kaya kahit araw-araw akong magbigay ng kung ano-ano, walang problema sa akin yon. Hindi ko po kayo pipigilan sa gusto nyo. Pero syempre, nakakahiya naman po. Baka mamaya sabihin nila sumusobra na ako. Hayaan mo sila. Usa kong ginagawa ang lahat ng to. Kaya sana, wag mo na lang silang intindihin. Kahit habang buhay pa ako magbigay, hindi magiging problema sa akin. Maraming salamat po talaga. Hindi ko na po kayo pipilitin pa dyan kung yan po ang ikaliligayan nyo. Basta kung may nararamdaman kayo sa katawan nyo, wag po kayo mag-atubiling lumapit sa akin, ha? Talaga? Nako, gustong gusto ko yan. Ang dami ng sumasakit sa kasukasuan ko. Saka, alam mo ba, yang salabat mo pala ang sarap pala nun. At pakiramdam ko guminhawa ang katawan ko. Talaga po? Nagustuhan nyo? Mabuti naman po kung ganon. Kung wala na po kayo, magsabi lang po kayo sa akin na libre lang po yun dito. Si Lolo Samuel po ang araw-araw na gumagawa nun. Talaga? Kung ganon baka pwede ako magpaturo sa kanya para ako na lang ang gagawa sa amin. Naku,
Yan po ang hindi ako sigurado. Ito po kasing si Lolo Samuel madaming sikreto sa buhay. Isa na po doon ang ginagawa niyang salabat. Siya lang po ang tanging nakakaalam nun. Sa bagay, bakit kaya hindi pa tinuturo sa'yo? Sa kapatid ko pong lalaki itinuturo lahat yon. Siya po kasi ang nakatakdang susunod sa yapak ni Lolo Samuel Ha? Yung kapatid mong yon? Mukha namang basagulero yun at walang alam sa buhay kundi magbulakbol. Masyado pa po kasing bata si Alex kaya wala pa po siguro sa isip niya ang manggamot. Sa bagay, pero hindi naman nakakalayo ang edad nyo, di ba? Pero bata ka din nung nagsisimula, di ba? Bakit naman ikaw? Ganun po siguro kapag bunso tapos lalaki pa. Meron siyang lolo na hindi siya pababayaan at ate na masasandalan niya. Kaya ganun na lang siya kakampante sa mga bagay-bagay. Ay, nako. Kapareho siya nung anak kong lalaki. Yung iniligtas mo nung nakaraan. Nasa edad na pero wala pang balak lumagay sa tahimik at ayusin ang buhay niya. Natawa na lang ako sa sinabi ni Aling Mercy Cabanong. Sa araw-araw sa tuwing wala pang nagpapagamot, palagi lang kaming nagkukwentuhan. Titigil lang kami kapag may ibang taong nakakarinig. Saka naman siya aalis para muling magtrabaho. Ilang sandali pa, habang nagliligpit ako ng mga ginamit ko sa huling ginamot ko nang dumating si Alex. Laking gulat ko nang makita ko si Loisa na kasama nito. Napataas pa ang kilay ko habang palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Wala kaming ginawang masama. Kumain lang kami ng merienda. Pagkatapos nagkwentuhan. Ha? Wala naman ako sinasabing iba. Ikaw lang to nag-iisip ng ganyan. Wala naman akong iniisip na iba. Kung ganon, bakit nga ba kayo magkasama? Kailan pa kayo naging malapit sa isa't isa? Ang dami mo namang tanong, ate. Hayaan mo na nga lang kaming dalawa. Ano? Sabihin mo nga sa akin. Nililigawan mo na ba siya? Kung oo, magagalit ka ba? Naku, Avina, hindi totoo yun. Kung maliligaw man siya, alam mong ikaw ang unang makakaalam. Huwag ka na magsungit dyan. Ano ka ba naman, hindi ako maglilihim sa'yo. Sigurado yun. Oo na, nagtitiwala naman ako sa'yo. Saan pala kayo galing at ginabi na kayo? Diyan lang sa may peryahan. Kumain, naglaro ng konti tapos nagkwentuhan lang. Sinabi ko na kanina. Bakit hindi ka nakikinig? Oo na. Sige na, umuwi ka na. Baka mamaya hanapin ka na ng mga magulang mo. Ihahatid daw ako ni Alex. Kung ganun bakit dumaan pa kayo rito? Para dito, ate. Nahihirapan daw kasi siyang matulog kaya namang gusto ko nang bigyan siya nito. Hindi ba madami pang ganito si Lolo? Hingin ko na itong isang bote, ha? Bakit hindi ka muna nagsabi sa akin bago ka kumuha dyan? Nakatabi ang ibang ganyan kaya dapat nagsasabi ka. Hindi mo pwedeng kunin ang ginamit ko na. Ano ka ba, ate? Tapos ka na naman manggamot, di ba? Kaya akin na lang to. Kumuha ka na lang sa taguan ni Lolo Samuel bukas. Ewan ko sa'yo. Bibigay ko naman to sa kaibigan mo Kaya huwag mo na ipagdamot yan. Hindi ako madamot. Sige na, ibigay mo na sa kanya at ihatid mo na siya. Gabing-gabi na baka mapagalitan ka pa ng mga magulang niya. Salamat, Ate Vina. Sa susunod huwag kang papayag na gagabihin kayo ni Alex sa labas ha. Ayoko mapahama ka pa dahil sa kanya. Opo ate, hindi na po. Nagpaalam na si Alex na ihahatid sa sasakyan si Loisa. Hindi ko alam kung anong oras siya bumalik. Pagkatapos ko kasing kumain, ay pumasok na ako sa sarili kong kwarto. Maaga ding natulog si Lolo Samuel, kaya naman hindi na kami nagkaroon ng pag-uusap pa. Kinabukasan, nagulat akong makita si Alex na nagluluto. Maging si Lolo Samuel ay nagulat din. Hoy, ano kalokohan na naman ang ginagawa mo, ha? Ano pa nga ba? Lolo naman, ate, ang aga-aga ay naasar niyo ako. Bakit hindi na lang kayo umupo dyan at sabay-sabay tayo mag-almusal? Sandali lang. Magbabanyo lang ako, ha? Siguraduhin mo lang na masarap ang niluto mong yan, ha? Kapag po ba masarap ang luto niya, pwede na siya mag-asawa? Ate naman, ano ba sinasabi mo dyan, ha? Hoy, bakit? May babae ka na bang natitipuhan? Lolo, wala po. Hindi lang natitipuhan, kinababaliwan pa kamo, Lo. Talaga? Nakilala mo na ba kung sino yan?
Kilala po natin siya pareho. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung sino, ha? Naku Lolo, ayoko naman pangunahan ng kapatid ko. Baka hindi pa siya handang ipakilala sa atin ang bago niyang babae. Ay naku ate. O naman po lolo. Huwag ka magpapapaniwala dyan kay ate. Kung manliligaw man ako ng babae, siguradong siya na yung pakakasalan ko bago ko ipakilala sa'yo. Basta mabuting tao, hindi kita pipigilan dyan. Ang gusto ko lang naman mapabuti kayo magkakapatid. Gusto ko din na gampanan mo ang tungkulin mo. Alam mo namang ikaw ang kailangang sumunod sa akin, hindi ba? Lolo naman, alam niyo naman na wala akong hilig sa ganyan eh. Saka, nandiyan naman po si Ate Vina oh. Magaling naman siya manggamot, di ba? Alam mo namang hindi siya magiging ganap na albularyo. Isa pa, may mga dapat ginagawang albularyo na hindi niya kayang gawin. Alin po Lolo? Ang pagiging manunugis? Kaya ko naman pong gawin yun eh. Kayo lang po ang ayaw akong payagan. Hindi pwede yun. Babae ka eh. At dapat, huwag mong ipahamak ang sarili mo. Ang kapatid mong lalaki ang dapat gumagawa doon. Siya lang ang nakatadhana para doon. Lolo naman, hindi niyo ba alam na sobrang hina ako? Mas malakas pa nga pong manapak si ate sa akin eh. Kaya kung mag-iinsayo siya, nakko, siguradong mas lalakas pa po siya. Tama Lolo. Kayang-kaya ko po makipagsabayan sa mga yun. Wala lang po kayong tiwala sa akin eh. Napabuntong hininga na lang si Lolo dahil sa sinabi ko. Alam ko namang ayaw niya talagang maging ganap akong albularyong tumutugis sa mga aswang. Isang babaeng manunugis kasi ang lola ko at napatay siya ng aswang nang minsang sumalakay ang mga ito. Kaya naman mula noon, hindi na siya pumapayag na may babaeng manunugis. Isa pa, meron silang paniniwala na ang isang albularyong manunugis ay pinili ng babaylan. Hindi ko paggamay ang pakikipag-usap sa mga babaylan, kaya naman wala din akong alam. Ang sabi ni Lolo, si Alex lang daw ang kinakausap nito. Isang palatandaan na siya ang pinili at hindi ako. Nang hapon ding yon, nawala na naman si Alex at dumating ng malalim na ang gabi. Hindi na kami nakatulog na ni Lolo dahil sa aking natuklasan. Ay, siya ka galing. Ano po eh, dyan lang po sa labas. Anong ginawa mo sa labas at sino kasama mo para gabi ka ng ganito? Teka lang sandali, Lolo. Bakit ganyan ang tono nyo? Medyo natatakot po ako ah. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sagutin mo na lang ang tanong ko at bakit ganitong oras ka na umuwi. Kumain po kami sa labas. Gumala po sa kwentuhan. Sino kasama mo? Si Loisa po. Siya po yung kaibigan ni ate at nililigawan ko po siya ngayon. Hinayaan ko po siyang makilala ko ng lubusan. Ang sinasabi mo ba ngayon ito ang tamang oras para magligawan? Hindi naman po, Lolo. Hindi lang po namin namalayan ng oras kaya ngayon lang po nakauwi. Tigilan mo na yung babaeng yan, ha? Ho? Bakit naman po, Lolo? Mabait naman po si Loisa. Maganda po't mayaman. Kaya ano pong mali sa kanya? Kapag sinabi ko, sundin mo na lang. Pero Lolo, hindi naman po pwedeng walang dahilan. Ay bakit? Nung hindi mo tinanggap ang tungkulin, hinanapan ba kita ng dahilan? Lolo naman, ibang usapan naman po yun kay Loisa. Walang pinagkaiba yon. Ang tungkulin mo ay parang pag-aasawa mo. Isa pa, kung hindi mo gagampanan ng tungkuling nakatadhana sa'yo, siguradong hindi magiging maganda buhay mo. Lolo, alam ko naman pong tinatakot nyo lang ako sa mga sinasabi nyo. Kasi imposible namang wala akong pagpilian sa buhay ko, kundi ang tanggapin kung ano nakatadhana sa akin. Ganun talaga ang tadhana ng pamilya natin. Kaya tanggapin mo na lang o tanggapin mong maging miserable ang buhay mo. Buhay ko po to, Lolo. Kaya dapat ako ang nasusunod at hindi ang ibang tao o kahit kayo pa. Tama na yan Alex. Igalang mo naman si Lolo. Ha? Wala pa akong galang sa sinasabi ko? Pambihira naman. Masama na pala magtanong kung ano talagang totoong nangyari. Hindi ko ba talaga pwedeng malaman kung anong dahilan na yon? Aswang si Loisa. Anong sinasabi mo? Bakit ka namang kumaibigan ng aswang? Isa pa, pumasok siya dito sa loob ng bahay. Sa tingin mo ba,
may lakas ng loob pumasok ang masamang nilalang sa loob ng pamamahay ng pamilyang albularyo? Eh ako, sa tingin mo ba sasabihin ko lang yun ng walang sapat na dahilan? Oo, ayaw mo akong maging masaya. Gusto mo ako magdusa tulad kung paano ka nagdusa sa pinili mong landas. Ano? Sa tingin mo miserable ako? Oo, Hindi totoo yan! Dahil masaya ako sa panggagamot at sa... Tama na yan. Kapag sinabi ko tigilan mo siya, tigilan mo. Hindi mo dapat ako paulit-ulit na sinusuway. Lolo, hindi po siya totoong aswang, di ba? Sabihin niyo sa akin, dahilan niyo lang yun, di ba? Totoo ba o hindi? Hindi siya ang para sa'yo. Hindi siya karapat-dapat sa'yo kaya kung ako sa'yo, bitiwan mo na siya ngayon din. Hindi! Hanggat hindi niyo po ako binibigyan ng sapat na dahilan, hindi po ako papayag dyan. Hindi ako titigil na ligawan siya at gawing asawa ko. Hanggat nasa poder kita, susundin mo kung anong gusto ka. Hindi aalis ako. Malaki naman na ako eh. At kaya ko ng sarili ko. Kaya naman aalis na ako dahil mas gusto kong ako ang masusunod sa buhay ko. Ano ka ba naman, Alex? Bata ka pa para umalis dito sa poder namin. Anong alam mo sa pamumuhay sa labas, ha? Malit kasi ang tingin mo sa akin eh. Kaya akala mo hindi ko kaya. Pareho kayo ni Lolo eh. Mga walang tiwala sa akin. At tingin lang sa akin eh, isang bata. Hindi totoo yan. Nasasabi ko lang lahat ng yun dahil yun ang nakikita ko sa'yo. Yun ang pinapakita ko kasi yun ang palaging bukang bibig ninyo. Hindi niyo ba napapansin yun? Ha? Ang dami mong pag sinasabi. Kung gusto mo ang aswang na yon, tama lang na lumayas ka at kalimutan mo ang pamilyang pinagmulan mo. Lolo. Ayaw mo siya, Vida. Ibigay mo ang buhay na gusto niya. Alex! Humingi ka ng paumanhin kay Lolo, Alex. Hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay. Ano ka ba, Vida? Hayaan mo nga siya. Ano ka ba naman, Alex? Dahil lang sa babae magkakaganyan ka na? Ngayon lang nagalit ng ganyan si Lolo kaya sigurado mapapatawad ka pa din niya kung hihingi ka ng paumanhin ngayon. Hindi na kailangan. Alam kong hindi kayo titigil sa pagpupumilit na tigilan ko si Loisa hanggang nandito ako. Ano bang meron kay Loisa, ha? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Hindi pwedeng lumipas ang isang araw na hindi ko siya nakikita o nakakausap man lang. Hay, kahit na. Pero hindi pwedeng umalis ka dito at mamuhay mag-isa. Tigilan mo na yung pagliligpit mong yan. Buo ng desisyon ko, ate. Hindi mo na ako mapipigilan pa. Napabuntong hininga na lang ako nang makitang naglalakad palabas ang kapatid ko, dala ang mga gamit niya, kabanong. Kahit anong pigil ko sa kanya ay hindi niya ako pinakinggan pa. Maging si Lolo Samuel ay hindi din nakatulog ng maayos ng gabing yon. Kaya naman medyo lutang ako ng kinabukasan. Mabuti na lang at simpleng paghihilot, pagtatawas at panggagamot lang ang pumunta sa tanggapan ng araw na yon. Lumipas ang isang maghapon, hindi umuwi si Alex. Kaya naman naging tahimik at malungkutin si Lolo Samuel. Hanggang isang araw, tinamad na siyang bumangon sa kanyang higaan. Ate! Tao po! Ate Vina! Oh, ikaw pala, Alex. Kumusta ka na? Babalik ka na ba dito ulit? Hindi, ate. Nandito lang ako para kamustahin si Lolo. Ano, ayos lang ba siya? May nararamdaman ba siyang kakaiba? Hindi mo ba siya sinubukang gamutin? Alam mo, natutuwa ako at may pag-aalala dyan sa mga tanong at mata mo. Yun nga lang, hindi gagaling si Lolo dahil lang sa panggagamot ko. Albularyo siya, alam niya kung ano ang nararamdaman niya. Naiisip mo ba kung bakit hindi siya gumagaling? Teka nga, saan mo pala nalaman na may sakit siya? Sa tuwing dumadaan ako dito, palaging may mga nagpapagamot at kinakausap ko sila. Sa kanila ako nagtatanong tungkol sa inyo ni Lolo, lalo na kay Aling Mercy. Kaya naman pala ang daming nangangamusta sa akin. Ikaw palang nagpapakamusta nun. Siyempre naman. Siguro nga umalis na ako sa bahay pero iba pa din ang nakasanayan. Bumalik ka na kasi. Hindi na pwede eh. Ha? Bakit naman? Anong problema dun? Ay, ano kasi ate eh. Nagsasama na kami ni Loisa. Magpapakasal na din kami sa makalawa. Ano? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na aswang siya? Hindi ba tatanggap ng angka natin ang magkaroon ng relasyon sa nilalang mula sa madilim na mundo? Hindi nga siya aswang ate. Huwag mo nang ipilit. Nakita ko siya.
Nakakasama na sa isang bubong at naaamoy ko siya ng malapitan. Walang kahit anong kakaiba sa kanya. Kaya pwede ba? Tigilan mo na yan, ate. Ay naku! Nabulag ka na nga ng pag-ibig! Ate naman, hindi naman ako nandito para dun eh. Nandito ako para kumustahin kayo. Kung problema lang din ang dala mo, huwag ka na mangangamusta. Mas magandang bumalik ka kung uuwi ka na at handa ka na makinig sa amin. Ano ba ate? Pati ba naman ikaw? Hindi ako pinapakinggan? Pinapakinggan kita. Iniintindi kita pero ayoko masira ang angka natin. Tayo na lang ang inaasahan ni Lolo Samuel. Kaya kung magiging pasaway tayo, paano na? Ate, masyado nang malayo ang sinasabi mo. Siguro naman may mga kamag-anak o kapwa albularyo natin ang nasa iba't ibang panig ng mundo. Siguradong sila mismo ang magpapatuloy ng sinimulan ni Lolo. Masyadong malayo na rin yung mga sinasabi mo. Sa angkan lang natin ang usapan at hindi kasama ang ibang kamag-anak natin. Ni hindi nga natin sila kilala, di ba? O sige na ate, mauna na ako. Sana maging maayos lang kayo ni Lolo. Sana gumaling na siya. Hindi siya gagaling kung wala ka. Bumalik ka na kasi sa bahay. Isa pa, wala na ako mautusan dito. Si Lolo Samuel din hindi na makatulong. Kung ganyan kayo palagi, baka wala na magpagamot sa atin yan. Ate naman, ang dami mong ginagawang rason eh. Sige na, mauna na ako. Hindi ko alam kung ano pang dahilan ang gagamitin ko para lang pumayag siyang umuwi. Nag-aalala na ako ng sobra sa kalagayan ni Lolo pero alam ko may mga sakit na tanging sariling pag-iisip lang natin ang makakagaling. At sa tingin ko, yun ang sakit ni Lolo Samuel. Masyado siyang naging malungkot dahil sa nangyari. Lumipas ang isang linggo, kahit papaano ay lumalabas at kumakain na si Lolo Samuel. Ayos na po ba kayo? Anong masakit sa inyo? Ang mga paa niyo po ba? Walang masakit sa akin. Maayos naman ako kaya huwag ka na mag-alala pa. Paanong maayos? Halos isang linggo din po kayong hindi lumalabas. Hindi kayo kumakain ng maayos. Sa tingin niyo po ba kapag nalaman ni Alex na may sakit kayo, uuwi na siya? Hindi ko naman iniisip yon. Huwag mo na ding isipin. Gusto niyo po ba siyang kumustahin? Sigurado kung maayos lang siya kasi kung hindi siya nasa maayos na kalagayan baka umuwi na yung data. Kaya nga po, Lo. Dapat maging maayos lang din po kayo at huwag niyong pabayaan ang sarili niyo. Alam ko naman po na nagkukunwari lang kayo pero alam kong sabik na kayong makita siya. Bakit hindi niyo pa po aminin sa akin? Baka may magawa po ako para pabalikin siya dito. Hindi na kailangan. Bala ko siyang pabalikin gamit ang orasyon na alam ko. Ano po? Lolo, ano po ba yan? Sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Nung sinabi mo sa akin ang pagkatao ni Loisa, hindi ako masyadong naniniwala. Alam ko kasing hindi ka naman makikipagkaibigan sa mga ganoong nilalang. Pero nung sinabi mong minamatsagang kanya, doon na ako naniwala sa'yo. Totoo po yun, Lolo. Minsan na po silang pumunta sa tanggapan. May mga ginagamit sila sa kanilang katawan para hindi maamoy ang alingasaw ng katawan nila. Totoong tao po yung yaya na pinakilala niya. Kaya naman po doon ko napagtibay ang hinala ko. Kaya nga, kung may kakayahan ng mga yon na gumawa ng ganong uri ng pangontra, ibig sabihin, kaya niyang isumpa ang kapatid mo o gayumahin ito. Hindi nga po imposible yun pero hindi pa po ako magaling sa paggamit ng orasyon. Hindi ko pa naman nakakalimutan ang lahat ng yon. Kaya ako na lang ang gagawa. Kayang-kaya kong malaman kung ginagayuma nga ba ang kapatid mo o sinumpa ng nilalang na yon. Sandali nga. Gusto kong malaman kung bakit bigla mong pinapapunta dito si Loisa kung alam mong aswang siya. Hindi ko na natanong nung pinaalam mo sa akin yan. Para po makumpirma na aswang talaga siya. Magaling po kasi talaga siya magtago. Saka nung kumain siya dito, napansin niyo po bang iniiwasan niya yung bagoong? Kasi may sangkap yun na suka at mga pinong bawang. Matalino ka nga talaga. Manang-mana ka talaga sa amin ng lola mo. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit si Alex ang napili ng babaylan. Kayo na rin po ang nagsabi noon, hindi dapat sila kinu-question. Baka may kakayahan si Alex na wala po sa akin tulad po ng sabi niyo. Napatango na lang si Lolo Samuel dahil sa sinabi ko. Kaya naman nagpatuloy na kami sa pagkain ng aming almusal. Pagkatapos kumain, agad akong pumunta sa tanggapan.
Doon ako nagpalipas na maghapon nang hindi iniisip ang sinabi ni Lolo Samuel ng umagang yon. Nang sumapit ang gabi, umuwi na ako sa bahay. Doon ko nakitang iba't ibang kagamitan na kahit kailan ay hindi ko pa nagagamit. Mga gamit yun ni Lolo Samuel na mukhang para lang sa mga aswang. Hindi ko akalain na tinago pala niya. Lolo, talaga po bang tinago niyo lahat ng yan dito? Akala ko po nasa tanggapan yan. Isa kang babaeng manggagamot. Ang mga ganitong kagamitan ay para lang sa mga albularyoong lumalaban sa masasamang aswang. Kapag isang tao o magpapagamot ang nakakita ng mga gamit na to, siguradong maintriga sila. Paano kung aswang na katulad ni Loisa makakita? Eh di napahama ka. Dahil po ba wala akong alam kung paano sila labanan maliban sa bawang at asin? Ganun na nga. Kaya dito ko na lang to itinabi. Alam mo naman ang nangyari sa lola mo, hindi ba? Namatay siya dahil sa aswang, kaya naman kailangan kong magdoble ingat sa kanya. Lalo na sa inyong magkapatid. Naiintindihan ko po, Lolo. Tulad ng pag-intindi ko sa hindi niyo pagtuturo sa akin ng mga orasyon. Ganon talaga. Hindi porket alam mo mga dasal o ritual gagana na. Dahil nasa tao pa din ang kakayahan nun. Kung hindi ka tinadhana, siguradong hindi mo mapapagana yon. Opo, Lolo. Kaya nga po binuhos ko na lahat ng atensyon ko sa panggagamot at sa simpleng pagtatawas. Mabuti yan. Naalala mo yung ginamot natin na anak ni Mercy. Mabuti na lang at nagawa ko ang orasyong yon. Kung hindi, pakatuluyan na siyang naging aswang. Yun nga din po ang iniisip ko eh. Mabuti na lang po at kahit papano nadala pa sa gamutan ng kagat sa kanya kahit napakalalim nun. Hindi madaling mawala ang pagkayanggawd sa isang tao, pero dahil maaga nating napansin, kaya naman mabilis lang natin siyang nagamot. Ay, siya nga pala. Pwede mo ba akong tulungan dito? Ngayong gabi ko sisimulan ng pag-oorasyon para sa kapatid mo. Ano po bang gagawin ko? Ano po bang ihahanda ko? Simple lang naman. Iabot mo lang sa akin kung ano ang kailangan ko. Hayaan mo. Hindi naman kita pupuyatin para makagising ka pa din ng maga. Opo, Lolo. Sa totoo lang, Kabanong, kinakabahan na ako habang tinutulungan si Lolo Samuel. Kinuha ko ang ilang halamang gamot sa tanggapan at dinala ko sa kanya. Ako din ang kumuha ng mga gamit ni Alex na gagamitin ni Lolo sa kanyang mga orasyon. Hindi din nagtagal nang palisin ako ni Lolo Samuel. Magpahinga na daw ako at kaya na niya daw yung mag-isa. Kaya naman pumayag na lang ako. Alam ko naman na ayaw niya lang makita at mapag-aralan ko yon dahil ang pag-oorasyon na yon ay nakalaan lang sa kapatid ko. Kinaumagahan, tanghali na nang magising ako. Kaya naman nagmamadali na akong lumabas. Naabutan ko si Lolo na nakaub-ub lang sa lamesa. Doon siya siguro nakatulog dahil naubos ang lakas niya sa kanyang ginagawa. Kaya naman kumuha ko ng kumot at kukumutan ko sana siya nang magising siya. Salamat dito pero ayos lang ako. Hindi ko na nagawang tumayo para humiga sa kwarto. Oo nga po Para kay Alex gagawin niyo talaga ang lahat. Kung ikaw din naman ang tinagay ng aswang, siguradong gagawin ko din ang ginagawa ko para kay Alex. Alam mo naman na mahal ko kayo, hindi ba? Opo, Lolo. Mahal din naman po namin kayo. Hindi ako naniniwala dyan. Kung mahal tayo ni Alex, sana hindi siya nagpatalo sa sumpang yon. Ano po? Nakasiguro na kayong isinumpa ang kapatid ko? Oo, magaling ang gumawa doon. Mukhang gamay niya ang ganoong gawain. Kaya naman nahirapan ako masyado. Ibig sabihin po ba, alam niyo na po kung paano ko kontrahin yun? Oo naman. Pero hindi ko ibabalik sa kanya ang sumpa. May pakiramdam kasi akong kilala ko siya. Ang gusto ko lang maalis ito at tumama sa lupa. Para po hindi makasakit ng iba? Paano niyo naman po naiisip yan? Hindi ba dapat magalit kayo? Hindi ba dapat mainis kayo? Kasi kung hindi niya ginawa yun, siguradong hindi po mapapalayo sa atin si Alex. Baka kasi gusto niya lang na turuan ng leksyon si Alex. Baka hindi naman talaga siya masamang tao. Kasi kung masamang tao siya, sana di ba'y pinatay niya na lang ang kapatid mo? Lolo naman, bakit naman napunta sa patayan ng usapan? Siyempre masyadong masama na yun kung aabot na sa ganun. Kaya nga ayoko siyang saktan. Kasi
may sapat siyang dahilan. Kung hindi naman siya nasaktan, hindi niya gagawin to. Kung ibabalik pa din natin ang sakit, siguradong hindi yung titigil. Magpapabalik-balik na din ang sumpa. Kaya po pala, naiintindihan ko na ngayon, Lolo. Teka lang po sandali. Bago po natin ituloy yan, kailangan po muna nating kumain. Magluluto po muna ako pagkatapos ko maghilamos. Sige lang, at tapusin ko muna ang paglikpit dito at maghahanda sa susunod na hakbang. Opo, Lolo. Kayo na po munang bahala dyan, ha? Ang lahat ng yun ay dahilan ko lang. Hindi na talaga ako mapakali sa naririnig ko mula kay Lolo Samuel. Habang nagluluto ako, hindi ko napansin ang sugat na natamo ko. Napaso pala ako at hindi ko man lang ito naramdaman. Mabuti na lang at dumating si Lolo Samuel. Pinatay niya ang apoy sa tungkuan at pinaupo ako. Ginamot niya ang sugat ko nang walang kahit na anong katanungan. Pagkatapos ay tinuloy niya ang niluluto ko na parabang nababasa niya kung ano ang iniisip ko. Napabuntong hininga na lang ako at kumuha ng tubig na maiinom. Pagkatapos kumain, agad akong pumunta sa tanggapan. Maging sa panggagamot ay hindi ako nakatuon ng atensyon ko. Kaya naman sinarado na lang ito ni Lolo Samuel. Apo, sabihin mo nga sa akin, ano bang problema? Bakit bigla ka na lang naging ganyan? Natataranta, nababalisa, at parang ang lalim na iniisip. Sabihin mo nga sa akin, tungkol ba ito sa kapatid mo? Ha? Opo. Siya nga po ang inaalala ko. Pasensya na po, Lolo. Mukhang pumapalpak ako sa mga ginagawa ko ngayon. Sa tagal mong manggagamot, ngayon ka lang pumalpak ng ganyan. Ano bang nalaman mo tungkol sa iyong kapatid para umasta ka ng ganyan? Ha? Ano po ikakasal na raw po sila. Ano? Kailan mo nalaman yan at saan? Sino nagsabi sa'yo? Si Alex po mismo nagsabi sa akin nung nakaraang araw. Pumunta po siya rito para kumustahin tayo. Nagkataon lang po na ayaw niya kayong makitang may sakit kaya hindi na pumunta sa bahay. Totoo ba yan? Kumusta daw siya? Anong ginagawa niya sa buhay at saan siya nakatira? Maayos daw po siya at masaya. Nakatira daw po siya kasama si Loisa. Kaya naman po, binabalak na nila magsama. Hindi pwede yon. Kahit anong pigil ko po sa kanya, hindi na po siya magpapapigil pa. Kailangan talaga nating maalis ang sumpa sa kanya. Dahil sa sumpang yon, hindi niya makikita ang totoong nangyayari sa paligid. Bulag siyang makita na aswang ang babaeng gusto niya pakasalan. Oo nga po, Lolo. Ano po palang balak niyong gawin ngayon? Itutuloy niyo na po ba ang pag-alis ng sumpa sa kanya? Gagawin ko na yon ngayon din. Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga. Huwag mo nang isipin masyado kapatid mo. Ako na ang bahala sa kanya. Lolo, may gusto pa po pala akong aminin sa inyo. Mahalaga pa ba yan kaysa sa pagbabalik ng kapatid mo? Parang gano'n na nga po, Lolo. Ay nako, parang hindi naman ganon ka-importante yan eh. Sige na, magpahinga ka na lang muna doon. Ako nang bahala dito. Saka mo na sabihin sa akin yan. Pero Lolo... Sige na, magpahinga ka na. Huwag ka na mag-isip masyado. Isasagawa ko na ang pag-uorasyon. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Sige na. Kulang na lang ay itulak ako ni Lolo Samuel papunta sa kwarto. Kasi naman, nakapikit na siya at nagsisimulang bigkasin ang ritual na Latin. Barado na din ang lalamunan ko kaya hindi ako makapagsalita na maayos. Siguro dahil sa sobrang kabang nararamdaman ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Sobra ako nagsisisi dahil sa nagawa ko. Habang nag-iisip, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako dahil sa malakas na katok mula sa labas ng kwarto. Kaya naman nagmamadali akong lumabas at sumalubong sa akin ang nag-aalalang si Lolo Samuel. Lolo? Bakit po? May problema po ba? Ano pong nangyari? Habang nagsasagawa ko ng orasyon, may duwending nagpapagala-gala sa lamesa. Ano po? Hindi po ba kamalasan o kasamaan ang ibig sabihin nun? Totoo yun, kaya nga natataranta ako eh. Kapag nagpakita ang mga duwende, kahit sa panaginip lang,
ay pwedeng may dumating na sakuna o dilubyo. Ano pong iniisip nyo, Lolo? Sa atin po ba? Sa baryo natin? O kay Alex? Dahil sa hapagkainan natin nangyari yon, pwede kong sabihin na para sa atin ang babalang yon. Ano pong gagawin natin ngayon, Lolo? Nag-iisip ako. Kailangan makausap natin ang iyong kapatid. Dapat nating malaman kung ligtas ba siya o kung ano nang nangyayari sa kanya. Maging maingat lang siguro tayo. Teka, sandali, Lolo. May naiisip ako. Ano naman yon? Ano kasi, Lolo? Bigla ko lang naiisip na baka ang babalang gustong iparating ng mga duwende tungkol sa nagawa ko. Ano? Anong nagawa ba ang sinasabi mo? Ano bang ginawa mo? Lolo Samuel, pakinggan niyo lang po ako. Hayaan niyo po ako simulan muna sa umpisa ang lahat. Ano ba kasi yan? At kinakabahan ako na sobra. Siguraduhin mo lang na hindi ako atakihin dahil dyan na. Hindi po ako sigurado, Lolo. Siguro nga po, ang ibig kong sabihin ay pwede pong sumama ang loob niyo at atakihin kayo. Kaya pwede po bang tatagan niyo ang loob niyo para sabihin ko po ang ginawa ko? Hindi ko na din po kasi kayang tiisin na lang to eh. Sabihin mo na lang muna kaysa bitinin mo pa ako ngayon. Mas lalo ko naiinis eh. Pero kung sasabihin mo yan, baka maintindihan pa kita. Kaya sige na po, magsalita ka na. Simula pagkabata, palagi niyo nang sinasabi na si Alex ang susunod sa yapak niyo. Palagi niyo sinasabi na siya ang magiging matikas na manunugis. Oo nga. Kung simula pagkabata sineryoso na niya ang pag-iensayo at pakikipaglaban. Kaya nga po, Lolo, at habang lumalaki kami, palaging siya ang gusto niyo magmana ng lahat ng kaalaman. O tapos, ano nangyari? Lolo, sana mapatawad mo ko. Saan naman? Ano ba kasing kasalanan mo, ha? Lolo, ako po ang kumulam sa kapatid ko. Ano? Anong sinasabi mo? Sabi niyo noon kapag isa sa amin ay nahulog ang loob sa isang aswang, hindi na makakapanggamot pa. Lalo na kung magiging ganap kaming aswang. Kaya naman po, yun ang naisip kong gawin kay Alex. Teka lang sandali. Hindi ko maintindihan eh. Naiinggit ako kay Alex, Lolo. Bata pa lang kami nakaayos na ang lahat para sa kanya. Lahat ng pribilehiyo, maging mga orasyon na panlaban sa aswang ay nakalaan lang para sa kanya. Kahit na nagbulakbol siya at walang interes sa panggagamot. Kahit na ako naman po ang nagsusumikap at pinagpapatuloy ang kinagisnan ng ating angkan. Naiisip ko kung mawawala siya, mapupunta sa akin ang lahat maging ang tadhana niya. Isang malakas na sampal ang natamo ko kay Lolo Samuel. Hanggang sa naiyak na lang ako ng tuluyan at hindi na nakapagsalita pa. Hindi din siya mapakali na para bang may iniisip siyang taktika. Hindi ako nakarinig ng masasakit na salita kay Lolo. Tiningnan niya akong may awa sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa'y napag-isipan kong lumuhod sa kanya at tumingi ng tawad. Kaya kahit kinakabahan ay nilakasan ko ang aking loob. Napailing na lang siya habang tinitingnan ako sa ginagawa ko. Lolo, pangako, aalisin ko po ang sumpang binigay ko sa kanya. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maalis yun. Tumayo ka na dyan. Naintindihan naman kita eh. Sadyang hindi ko lang matanggap ang ginawa mo. Hindi ba tinuro ko sa inyo magkapatid ang magmahalan kayo? Kaya paanong nakarating kayo sa ganitong sitwasyon? Kasalanan ko po. Mahal ko naman po si Alex. Sadyang nangibabaw lang po ang inggit na nararamdaman ko. Tumayo ka na sabi dyan eh. Saan mo ba natutunan ang pagbigay ng sumpa sa mga tao? O kahit sa aswang? Mangkukulam lang ang may kaalaman yan. May alam man ako, pero hindi kasing galing nila. Nagsaliksik lang po ako sa mga lumang libro ni Lola. May nahanap po ako kaya siguradong nakasulat din po doon kung paano mababawi yun. Imposible yon. Ang lahat ng sumpa ay pwede lang ibalik, ilipat at pwede ding hayaan na lang hanggang matapos o magkapatawaran. Ibig sabihin, kailangan lang po namin magkapatawarang magkapatid. Pero hindi niya matatanggap na sinumpa siya. Hindi niya makikita na aswang ang mapapakasawa niya kung hindi pa maaalis ang sumpa. Kaya naman, mahihirapan tayo dyan. Yung una niyo pong solusyon, bakit hindi na lang po yun ang ituloy? Ang paglipat sa lupa ng sumpa ay hindi na pwede dahil kilala ko na kung sino ang gumawa nun. Ibig sabihin,
pwede sa'yo na tumama kung gagawin natin yon. Ano po? Lolo, tatanggapin ko po kung yun ang kabayaran sa ginawa ko. Kailangan na nating mabawi ang kapatid mo. Pero hindi naman pwedeng ikaw ang magsakripisya. Kailangan ko mag-isip ng paraan sa lalong madaling panahon. Bukas na po ang pagbilog ng buwan. Kung tama ang impormasyon natin, ang mga aswang po ay nagpapakasal tuwing bilog ang buwan. Yan nga ang pinag-iisipan ko kanina pa. Kung wala na pong ibang paraan, handa na po akong tanggapin pabalik sa akin ang sumpa. Halika, samahan mo ako. Saan naman po, Lolo? Masyado ng gabi kaya kung aalis po tayo, siguradong delikado na po yun. Alam mo namang dati akong manunugis, hindi ba? Hindi nga lang kasing galing ng lola niya, pero kaya ko nang lumaban. Ano po bang binabalak nyo? May isa akong orasyon na alam. Magagawa lang natin yon kung nasa harap o malapit lang sa atin ang paksa sa ritual. Sige po, Lolo, kukunin ko lang po. Maghahanda lang po ako. Dalin mo lang ang mga importante at kaya lang mabitbit. Magdala ka lang din ng sandatang panlaban sa mga ito. Lolo, saan po kayo pupunta? Pupuntahan ko lang sa bahay nila ang mga dating manunugis na pwede nating isama. Kailangan may mga tao sa tabi natin na pwedeng matawag kapag nagkagipitan. Sige po, Lolo. Umalis si Lolo Samuel. Medyo madilim na. Sa tingin ko ay malapit ang maghating gabi. Kaya naman, ganun na lang ang pag-aalala ko, Kabanong. Yun nga lang, ako ang may kasalanan kaya hindi ako pwedeng umangal pa. Pagdating ni Lolo, nagulat ako sa daming kalalakihan ng nasa pinto namin. Sinabi niyang ang iba daw ay nauna na sa paghahanap ng daan. Hindi ko alam na may aktibong manunugis pa din sa lugar namin na pinamumunuan ni Lolo Samuel. Pagdating namin sa bundok, sinuyod namin ang kuweba pero wala nang bakas doon. Hanggang isang manunugis ang nagsabing may isang baryo daw sa ibaba ng bundok ang ginawang pugad ng mga ito. Mistula itong kulto dahil lahat ay sumusunod lang ayon sa utos. Kaya naman nagmamadali kaming bumaba. Medyo malayo pa kami nang pinatigil kami ni Lolo. Agad dito na lang muna tayo. Magtago ang lahat at hayaan nyo kami dito ni Vina. Maging alerto lang kayo, ha? Saan sila pupunta, Lolo? Paano kung maamoy ng aswang na nandito tayo? Baka bigla na lang nila tayong lamunin. Sa tingin ko may kalayuan pa tayo sa kanila. Medyo mataas ang pwesto natin kaya madadala ng hangin ang ating amoy palayo sa baryong yan. Pero paano po tayo nakakasiguradong nandyan nga po si Alex? May mga manunugis akong tinalaga para bantayan si Alex. Hindi nga lang siya pwedeng lumapit ng husto pero nakita niya mula sa malayo na dyan siya umuwi. Ibig sabihin, kahit hindi ko sinasabi, alam niyo na pong aswang si Loisa? Hindi. Alam mo namang matanda na ako, hindi ba? Hindi ko na sila nararamdaman. Nung isang araw lang na naginip ako tungkol kay Alex. Doon ko simulang pinahanap siya at pinabantayan. Napansin mo siguro nung sumigla na ako at lumalabas ng kwarto. Kaya po pala. Ano po palang maitutulong ko dyan? Wala. Kaya ko na to. Tumayo ka lang dyan sandali at hintayin mong matapos ako. Maging alerto ka din sa paligid mo. Opo, Lolo. Hinayaan ko na si Lolo sa kanyang ginagawa. Nanatili lang ako sa tabi ni Lolo Samuel at naging mapagmatsyag. Ilang sandali pa ang lumipas na makarinig ako ng samot-saring pagwasiwas ng mga armas. Narinig ko din ang kakaibang huni na mula sa hindi ko makilalang hayop. Kasunod noon, ang mga pagbagsak sa lupa ng kung ano-anong bagay. Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang ulo ko para hanapin kung saan nagmumula ang mga ito. Hindi ko kasi sila makita. Bukod sa madilim at liwanag lang mula sa buwan ng ilaw namin, ay nasa loob kami ng kakahuyan. Matataas ang punong kahoy kung saan nakasampa ang mga manunugis na kasama namin kanina. Lolo, mukhang nandito na ang mga halimaw na yun. Naririnig ko sila pero hindi ko sila nakikita. Sa tingin ko po, Lolo, kailangan na nating umalis dito. Hindi ka dapat matakot sa kanila. Hayaan mong harapin ang mga manunugis sa mga aswang. Halika, hawakan mo ang kamay ko. Sige po, Lolo. Ito po. Ay, teka po. Bakit ang lamig ng kamay niyo na parang bangkay? Ayos lang po ba kayo?
pwede bang huwag kang maingay? Tigilan mo ang katatanong dahil hindi ako matatapos sa ginagawa ko. Nangihina na ako. Mukhang hindi ko matatapos ang ginagawa ko kita. Kapag nagkataon, hindi na natin mababawi ang kapatid mo. Bigla akong natakot sa sinabi ni Lolo Samuel Cabanong. Noon, iniisip ko lang na mawawala ang kapatid ko sa puder namin ay tuwang-tuwa na ako. Ngunit iba ang kalagayan ngayon. Kapag nawala sa amin ang kapatid ko, pwedeng mawala si Lolo sa akin. Kaya naman doon ako natauhan. Buong buhay kong sila ang kasama ko. Kaya hindi ko kakayanin kung sabay silang mawawala sa akin. Alam kong nagkamali ako sa ginawa ko at pinagsisihan ko na yon. Kaya naman binuhos ko ang lahat ng atensyon ko sa ginagawa ni Lolo. Patuloy siya sa pagsambit ng ritual habang umiinit ang kamay naming magkahawak. Doon ko naramdaman ang tunay na orasyong matatawag. Orasyong banal at pwedeng makaligtas ng tao. Ilang sandali pa, hindi ko na naririnig ang ingay ng paligid. Kaya naman naramdaman ko ang panginginig at pagbagsak ni Lolo Samuel sa lupa. Tulong! May nakakarinig ba dyan? Tulungan niyo kami! Bumagsak si Lolo Samuel! Gina, Mang Samuel, anong nangyari sa kanya? Mang Samuel, gising po! Hindi po namin kakayanin kung wala kayo. Kailangan namin ng tulong ninyo. Nahimatay po siya habang tinatapos ang orasyon. Ano pong gagawin natin? Mukhang hindi na talaga kinakaya ng katawan niya ang mga ganitong gawain. Bukod kasi sa matanda na siya matagal na niyang pinasa ito sa kapatid mo. Pero wala po dito ang kapatid ko. Isa pa, hindi niya na po magagampanan ng tungkuling na ipasa sa kanya. Alam ko, kaya nga tayo nandito para pigilan mangyari yun . Dahil kapag nagkataon, magiging aswang ang kapatid mo. Siya ang pinakamalakas na aswang na may tuturing. Ano? Hindi ka kasi lubos na naturuan tungkol sa mga nilalang na mula sa dilim pero ganun sila. Nagpaparami sila para mamuno sa buong mundo. Kami mga manunugis ang mahirapan kapag nangyari yon. Pasensya na po. Kasalanan ko kung bakit nangyayari ito ngayon. Ha? Bakit naman? Isa pa, hindi mo naman dapat iniisip yun . Malamang sa malamang, katulad ng kapatid mo, nalinlang ka din niya. Hindi mo lang namamalayan. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi itong oras para sa ganoong bagay. Ano pong kailangan kong gawin ngayon? Panggagamot lang po ang alam kong gawin . Hindi ba magaling ka magkabisado? Hindi mo ba natatandaan ang paulit-ulit na binabanggit ni Lolo kanina? Baka pwedeng ikaw na lang ang sumambit nun. Sa ganoong paraan, gagana ang ritual at makakakuha ito ng sapat na lakas mula sa iyo. Sa tingin ko po'y natatandaan ko yun. Sige po, pero ano pong gagawin natin ngayon kay Lolo? Hayaan natin siyang makapagpahinga muna dito. Habang ginagawa mong ritual, kami naman ng mga kasamahan ko ang magbabantay. Dapat, hindi kayo mapigilan ng mga aswang na yon. Kaya haharangan namin sila hanggang sa abot ng aming makakaya. Ikaw din, ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Minsan na din po ba nangyari ito sa inyo? Oo, matagal na panahon na kaya naihabilin na sa akin ni Mang Samuel ang lahat. Alam niya kasing bibigay ang katawan niya kapag pinilit niyang magritual. Sige po. Maraming salamat po. Ayan, naiayos ko na naupo si Mang Samuel. Natutulog lang siya dahil naubos ng ritual ang lakas niya. Kahit anong mangyari, wag na wag kang titigil ha. Opo. Mukhang si Mang Rani ang pinuno ng mga manunugis na sinasabi ni Lolo Samuel. Madalas nga siyang dumadalaw sa bahay kaya naman kilalang kilala ko na siya. Hindi ko akalain na may lihim pala silang tinatrabaho at pinag-uusapan noon. Kaya pala hindi kami pwedeng makiharap sa kanila. Ngayon ko lang napagtanto na madami palang sikreto ang pamilya namin. Tama si Mang Rani. Nung una kong banggitin ang mga sinasambit ni Lolo Samuel kanina ay hindi pa ako ganun katiwala sa sarili ko. Hanggang sa pinaulit-ulit ko at naramdaman ko ang kakaibang init na hindi ko alam kung saan nagmumula. Matagal ko na din ginagawa yon. Hindi ako tumigil hanggat hindi ako nakokontento. Yun nga lang, may isang nilalang na humahampas sa akin. Kaya naman napamulat ako sa pagkakapikit ko at tiningnan siya.
Ate, ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa niyo dito? Bakit niyo pinagdadasal na masaktan ng magiging asawa ko, ha? Anong sinasabi mo? Ate, pwede ba? Alam niyong bahay namin ang nasa ibabang yan, di ba? Kaya kayo nagsasagawa ng ritual na yan? Kasi gusto niyong isumpa ang asawa ko at palabasing aswang siya. Hindi totoo yan, Alex. Kung hindi yun ang totoo, anong totoo? Ha? Totoong sinisira niyo kami para maghiwalay kami? Hindi ba manggagamot kayo? Dapat kayong tumutulong sa mga tao eh. Bakit parang kayong sumisira pa sa kanila? Kumalma ka nga lang muna. Hindi ko ginagawa ang sinasabi mong yan, kaya pwede ba? Umalis ka na lang dito. Ate, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Ikaw, hindi ka ba titigil sa kahibangan mong yan? Pinipili mo ang babaeng aswang na yon kaysa sa lolo mo na walang malay ngayon. Hayan! Tingnan mo siyang mabuti, Alex. Sa tingin mo ba talaga ginagawa lang namin ito dahil gusto namin? Hindi mo ba naiisip na nililigtas ka namin, kaya kahit buhay namin, sinusugal namin para dito? Hindi totoo yan. Nagpapanggap lang kayo. Alam niyong tama si Loisa. Lahat gagawin niyo, mapaikot niyo lang ako. Talaga ba? Hindi mo ba nakita ang mga kampo ng aswang na lumalaban sa mga manunugis habang papunta rito? Manunugis? Nagdagdag ka pa ng bagong tauhan? Nakakatawa na to, ate, ha? Hindi na ako natutuwa. Tumigil na kayo. Inikot ko ang paningin ko sa paligid, Kabanong. Hindi ko na naririnig ang mga kalansingan. Mga tunog ng patalim na tumatama kung saan. Mga huni ng aswang na animoy mga gutom na aso. Para bang nasa ibang lugar na kami noon. Napabuntong hininga na lang ako habang pilit na iniintindi siya. Doon ko din napagtanto na hindi tumalabang ritual na sinasagawa ko. Siguro ay may hindi ako alam na kasunod na hakbang. Kaya naman bumuntong hininga na lang ako at nagkunwaring sumusuko kay Alex. Oo na, sige na. Titigilan ko na to. Umalis ka na. Iuuwi ko na si Lolo Samuel sa bahay ngayon. Ihatid ko na kayo. Hindi na. Kaya ko namang buhatin si Lolo. Ate, huwag mo akong pinaglololoko, ha? Alam kong hindi mo kayang buhatin ng isang lalaking walang malay. Kaya para makasiguradong uuwi kayo, ihatid ko na lang kayo. Tigilan niyo na to. Parang awa naman, te. Eh kay Lolo, hindi ka ba maawa sa kanya? Hindi ka ba magtatanong kung ano ba talagang nangyari sa kanya? Ate, alam ko namang nagpapanggap lang si Lolo na tulog o nahimatay eh. Lolo, gumising na po kayo dyan. Nabiso ko na po yung ginagawa nyo. Kaya tama na sa pag-arte. Hindi na po ako natutuwa. Hindi nga kasi kami umaarte. Hindi umaarte si Lolo kaya ikaw ang tumigil. Kung gusto mo, bumalik ka na doon. Kung aalis ako dito, patuloy niyong sasaktan ng asawa ko. Siguradong namimilipit na yung sasakit ngayon. Ha? Hindi namin ginagawa ang ritual para sa kanya. Isa pa, kung nananakit pa lang siya ng asawa mo, edi dapat mas kailangan ka doon sa tabi niya. Sige na, umalis ka na. Hayaan mo na lang kami. Albularyo ang nanay niya, ate. Alam niyang may nagsasagawa ng ritual para saktan ng anak niya. Kaya naman kanina pa ako hanap ng hanap eh. Sinusuyod ko ang buong kabundukan para lang mahanap kayo. At tama nga ako. Talaga? Sobrang galing naman pala niya. Dahil lang albularyo siya, alam niya agad na nandito kami. Bakit? Hindi mo ba naiisip na sa bahay namin sinasagawa yun? Hindi na para ipaliwanag ko pa ang bagay na yun. Ang mahalaga ngayon, tama siya. Nandito nga kayo sinasaktan ng anak niya. Nabilog na talaga nila ang ulo mo. Kahit ano pang sabihin ko dito ngayon, hindi ka maniniwala. Sige na, umalis ka na. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko nang magising si Lolo, mabilis niyang hinatak ang kamay ni Alex at tinali ito sa likod niya gamit ang baging na nakuha niya sa lupa. Agad din naman akong tumulong kay Lolo Samuel. Siguro ay kanina niya pa kami pinakikinggang dalawa. Ilang sandali pa, may kinuha si Lolo sa bayong na dala namin. Isang baging na makabuhay. Itinali niya ito sa bewang at kamay ni Alex. Humihiyaw naman si Alex at nagpupumiglas. Pero hindi niya kaya kaming dalawa. Kaya wala siyang nagawa. Ilang sandali pa, kumuha ng garapon si Lolo at isinaboy sa paligid ang asin na nakalagay doon. Doon ko muling narinig ang mga pagtama ng sandata.
huni ng mga uhaw na halimaw at mga pagbagsak na mga bagay. Ayos lang po ba kayo, Lolo? Kanina pa po ba kayo gising? Halos kagigising ko lang din. Umanap lang ako ng tiyempo para mahulit hindi na makapalagpas si Alex. Pasensya na po, Lolo. Hindi ko po nagawa ng tama ang orasyon. Hindi ko naman kasi tinuro sa iyo mga orasyon na yon, kaya hindi mo talaga magagawa ang tama. Hayaan mo, ngayong mas malapit na si Alex, mas madali na sa akin na gawin yan. Sige po, Lolo. Sabihin niyo lang po ang maitutulong ko. Lo, huwag niyo pong gawin to. Alam ko pong pasaway ako simula nun pero hindi po tama na sinasaktan niyo ako ng ganito. Hindi ka sinasaktan, iyo. Tinutulungan lang kita na makali sa sumpa. Sumpa? Anong sumpa? Kahit sabihin ko pa, hindi ka pa din maniniwala. Kaya anong saysay ko ipapaliwanag ko pa? Lolo, sige na po. Hayaan niyo na po ako mag-asawa. Hindi naman po ako magiging masamang tao eh. Sisiguraduhin ko pong mapapabuti po ako. Hindi ba yun naman po ang gusto niyong mangyari? Tama. Kaya gusto kong nasa maayos kang pag-iisip at wala sa ilalim ng isang sumpa. Hindi dapat masira ang buhay mo at makapagsupling ng isang malakas na aswang. Ano po bang sinasabi niyo? Yung asawa ko? Siguradong namimilipit na po yun sa sakit kung magpapatuloy po kayo sa pag-uurasyon ninyo. Hindi totoo yon. Maniwala ka sa akin. Gusto niya lang na papuntahin ka dito para patigilin kami. Ginagamitan ka din niya ng sabulag para kami talaga ang maging masama. Hindi mo pa ba naririnig ang paligid mo? Ang manunugis at mga aswang ay naglalaban kanina pa. Kaya kung siya mismo ang pupunta dito, mas lalong hindi ka maniniwala sa kanya. Patuloy ang pagsusumamo ni Alex sa amin na tigilan ang aming ginagawa. Habang si Lolo Samuel naman ay muling nag-umpisa. Habang binabanggit ang mga dasal na hango sa salitang Latin, ay sinasabuyan niya ng asin at iba't ibang maasim na dahon si Alex. Dahon yun na dala namin kanina. Nasa loob mismo yun ng bayong ni Lolo Samuel. Habang ako naman ay taga-abot lang ng kailangan niya. Hawak ko din ng isang kawit bilang paghahanda kung sakaling may lalabas na aswang sa harapan namin. Matagal din ang naging proseso ng pag-oorasyon ni Lolo. Ilang sandali pa, may narinig kaming nalaglag mula sa itaas. Pagtingin namin ay si Mang Rani lang pala. Mang Samuel, madami na sa kasamaan po natin ang nasugatan. Madami na din ang nahimatay. Mabuti na lang at naitago namin sila bago pa matangay ng mga aswang. Sobrang dami pong aswang. Para bang hindi sila nauubos. Kanina pa sinasagawa ni Lolo ang ritual na yan. Siguro mamaya lang tapos na siya. Hindi siya pwedeng abalahin dahil uulit tayo sa umpisa. Ipagpatuloy na lang natin ang ating ginagawa. Sa tingin mo ba kailangan ako doon? Paano nakarating dito si Alex nang hindi namin napapansin? Hindi ko rin po alam pero naging mas madali po para kay Lolo ang nandito siya. Sa bagay, pumorito lang nga pala ako para sabihin yon. Kailangan na natin magmadali kung gusto pa nating mabuhay. Sige po, kung hindi na po talaga kaya, lumikas na kayo. Kami na po ang bahala sa sarili namin. Hindi pwede yung iniisip mo. Wala sa prinsipyo namin ang iwan ng aming mga amo. Ano? Mas madali naming napapatay ang mga aswang sa tulong ni Lolo Samuel. Ang mga kinikita noon sa panggagamot at pagtataboy ng mga aswang sa baryo ang bumubuhay sa amin. Kaya ligtas kaming lahat ay dahil sa mga ginagawa niyang pangontra. Kaya kung aalis kami para kaming walang utang na loob at mas masama pa sa mga aswang na yon. Naiintindihan ko po. Pasensya na po kayo sa sinabi ko. Kalimutan niyo na lang po yun. Ah, oo nga po pala. Sige, pupunta muna ako doon sa timog. Titingnan ko kung anong kalagayan doon. Sige. Bago pa ako makapagsalita Banong, may mga aswang nang paparating sa harapan namin. Iba't ibang itsura nila pero iisa ang kanilang mga mata. Mapupula mga ito. Meron pang mukhang hayop ang ulo. Meron ding manananggal na parabang lobo na dala nila. Napatras ako ng kaunti. Kasunod noon ang pagsigaw ni Alex. Nakita kong biglang bumagsak ang ulo niya, kaya naman nataranta ko pero hinawakan ni Lolo Samuel ang kamay ko. May mga manunugis na din na umaharang sa harapan namin. Agad silang pumunta sa isang malakas na sipol lang mula kay Mang Rani. Nagpupumilit ang mga to na lapitan si Alex pero pinigilan siya ng grupo ng mga manunugis. Habang si Lolo Samuel naman
ay kinalasang pagkakatali kay Alex. Wala na sumpa sa kanya. Sa oras na magising siya, pwedeng hindi niya kilala kung sino si Loisa. Opo, pero paano po mga yan? Sige na, itakas mo si Alex palayo rito. Mukhang dito sila nagmula kaya dito kayo dumaan. Tumakbo ka lang ng tumakbo ha, abang nasa likod mo siya. Kung makakalayo na kayo, saka mo na lang isipin ang daan pabalik sa bahay. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Paano po kayo? Tutulong ako kina Rani. Mukhang hindi nila kakayanin ang makipaglaban ng sila lang. Lolo, Wala ka bang tiwala sa lola mo? Umihina lang ang puso ko pero siguradong maliksit malakas pa din ako. Uuwi ako ng ligtas at buo. Huwag ka mag-alala. Basta iligtas mo si Alex. Siya ang kailangang makuha ng mga ita. Dahil sa sinabi ni Lolo, nagmamadali akong isinakay sa likod ko si Alex. Napapasigaw pa ako sa tuwing may mga bagay na nagtatalsikan sa paligid ko dahil sa labanan. Huminga ako ng malalim bago sinuong ang kabukiran. Pinasok ko yun ng tumatakbo. Hindi iniinda kung ano ang maapakan ko. Kailangan kong makalayo tulad ng utos ni Lolo Samuel. Hindi na din ako lumingon pa para hindi madagdagan ang pag-aalala ko sa nangyari. Habang tinatahak ko ang kagubatan, may malakas na hangin ang humarang sa amin. Doon ko nakita si Loisa na mapula ang kanyang mga mata. ibalik mo sa akin si Alex! Hindi! Kapatid ko siya at hindi mapapangasawa mo! Tigilan mo na kami! Hindi ba ito naman ang gusto mo? Ang maging aswang ang kapatid mo o kahit umibig man lang siya sa aswang para hindi ka na matalo sa panggagamot? Paano mo nalaman yan? Nababasa ko kung ano ang iniisip at ang nasa puso mo. Mula noon, alam ko na may galit at sama ng loob ka sa kapatid mo. Tinupad ko lang ang kagustuhan mo. Pinagsisisihan ko na yon. Binabawi ko na yon. Ano? Nagpapatawa ka ba? Hindi ba tinulungan mo pa nga ako? Sinumpa mo siya, hindi ba? Tama na! Bakit? May kaya ka bang gawin kapag kinuha ko siya? Tigilan mo na kami, Loisa! Titigil lang ako kung ibabalik mo sa akin ang asawa ko. Malakas ang naging sigaw ni Loisa hanggang sa nagpalit siya ng anyo. Mahaba ang buhok niya. Matatalas ang kanyang mga kuko. May mga pangil ang kanyang ngipin. Mapupula ang mga mata at kulubot ang kanyang mga balat. Meron ding tumutulong laway mula sa kanyang bibig. Napakalagkit noon at sobrang baho. Susugurin na sana niya ako nang gumalaw si Alex at sinipa siya sa muka. Sobrang bilis ng pangyayari. Halos hindi ko masundan ang kanilang naging galaw. Ito yata ang sinasabi ni Lolo Samuel sa amin noon. Na natural kay Alex ang ganitong kakayahan. Ang pakikipaglaban sa mga halimaw. Nagulat pa ako nang hinaklit niya ang nakasabit sa akin na kawit. Napasigaw pa nga ako kasi merong itong puwersa. Winasiwas niya pa ito at sinubukang ipatama sa umaataking halimaw. Madaming beses siyang sinunggaban ito. Madaming beses din silang nakipagbuno. Habang ako ay parang napako sa aking kinatatayuan. Kaya nang papalapit na sa akin ang halimaw, sinipa niya ako. Tumalbog sa lupa at muling sinuntok sa sikmura. Sinipa ulit ng paulit-ulit hanggang sa kinawit niya ang ulo nito. Dahil sa pagkabigla at pagbulwak ng dugo mula sa ulo ay unti-unti akong bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Huling narinig ko ang sigaw mula kay Alex. Hindi ko alam ang sumunod na nangyari. Nagsimula na lang akong nakahiga sa tanggapan. Ayos ka lang ba, ate? Anong nararamdaman mo? Lolo, gising na po si Ate Vina. Ano? Talaga? Teka sandali. Pupunta na ako dyan. Tubig. Lolo, tubig daw po. Bakit hindi mo ako ikuha ng tubig? Bakit kailangan mo pa utusan si Lolo? Wala ka bang kamay? Nalumpo ka ba? Lolo, umayos na si ate. Pinapagalitan na ako eh. Huwag ka lang sumigaw. Nandito na ako, iha. Bina, ayos ka lang ba? Ito, salabat ito. Maganda ito sa katawan mo. Espesyal tong ginawa ko habang natutulog ka. Sandali ate, aalalayan kita na Aray! Bakit naman po biglang namamatok? Kasi pasaway ka. Kaya ko naman maupo eh. Bakit kailangan alalayan pa? Mukha ba ako may sakit?
May sakit ka talaga ate no? Mukhang ilang araw ka ngang hindi nakatulog eh. Kaya naman sinulit mo tulog mo. Ano? Bakit? Ilang araw ba ako nakatulog? 2 araw lang naman te. Natatakot nga si Lolo Samuel eh. Baka daw hindi ka na magising. Mabuti na lang at may pulso ka pa. Ano? Ganong katagal talaga ako nakatulog? Sigurado ka ba dyan? Oo nga. Mukha ba ako nagbibiro? Aray! Bakit ang bato ka na naman? Lolo, ano ba tong si ate? Hindi niyo po ba pwedeng sawayin? Kay lolo ako nakatingin, siya ang tinatanong ko. Panay naman ikaw ang sumasagot. Ano ka ba? Nasisiraan ka ba ng bait? Bumalik na kayo sa dating magkapatid. Natutuwa kong makitang maayos na kayo ulit. Ho? May natutuwa po bang umiiyak? Pambihira, aray! Ate, sumusobra ka na ha? Bumibingo ka na. Aray naman. Ikaw din po, Lolo. Pinapalo niyo din po ako. Ayaw mo na muna ang ate mo. Malaki naman ang katawan mo eh. Kaya mo pang tiisin ang sakit ng sapak niya. Namiss niya lang siguro dahil ilang araw siyang hindi nakasapak eh. Sabi ko na nga be, wala pa din akong kakampi sa pamilyang to pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ano nga po bang nangyari, Lolo? Ano pa nga ba? E di, huli nang dumating ang ating tagapagligtas. Hindi ko naman po kasalanan kung bakit ganun eh. Pero ang mahalaga, natalo po natin silang lahat, di ba? Saka, kalimutan na natin yun. Maayos na po tayo at magiging maayos din ang mundo sa hinaharap. Nayakap ko na lang si Alex Cabanong dahil sa sinabi kong yon. Nalaman kong mula nang mahimatay ako, siya ang lumaban sa mga aswang. Madaming naligtas na manunugis dahil sa kanya. Kaya naman, napabilang na din siya sa mga ito. Sabay kaming tinuruan ni Lolo ng mga alam niya sa mga aswang at iba't ibang uri ng mga ito. Ako ang nakatuon sa panggagamot ng mga tao habang si Alex naman ay sa mga biktima ng mga aswang. Isa na din siyang manunugis at naging pinuno makalipas ng ilang taon. Hindi perpekto pero ang mahalaga, naging masaya kami. Hindi man kami ang tipikal na pamilyang may nanay at tatay, masasabi naman naming buo kaming pamilya dahil sa pagmamahal. Mga kabangers, mga kayanggaw, kabanong po. Bago po tayo magwakas, muli ay nagpapasalamat po kami sa pagsubaybay nyo sa bagong kwento natin ngayong araw na ito. Pero kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin inaanyayahan po namin kayo na dalawin nyo yung iba pa natin mga channel. Katulad na lang po ng mga kwento ni Kabanong. Medyo mahaba po yung video doon at meron pong music and effects. At syempre, dalawin nyo rin po yung bagong-bagong channel natin, yung Kabanong version 2.0, kung saan meron na pong moving images doon. At syempre, meron rin pong narration with music and effects. So pwede rin po kayong nanonood na, pwede rin pong nakikinig lang, o pwedeng pareho yung ginagawa. O di ba mas maganda? Kaya kung magugustuhan nyo po yung channel na yon, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin din po yung notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. At syempre, huwag kalimutang mag-comment at mag-like dahil napakalaking tulong po sa amin to. Hanggang sa mga susunod na kwento, wakas!